So, gawa naman tayo ng Milo float, pero hindi ice cream yung ilalagay ko at hindi rin tayo gagamit ng icing dispenser. So, itong ituturo ko para ito sa mga gustong mag-business ng mga ganito pero hirap sila dahil wala silang freezer, di nila alam kung saan nila ilalagay yung ice cream, di nila alam kung paano gumawa ng icing. So, ito yung ipapakita ko sa inyo. So, gagawa tayo ng Milo float na icing lang yung ilalagay ko pero masarap ang pagtitimpla natin dyan. Kasi nga, dahil nga wala akong freezer, lalagyan ng ice cream natin. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung isang paraan ng Milo float, pero icing lang yung ilalagay natin. So, kung ikaw gusto mo mag-business ng ganito, pero hirap ka dahil wala kang freezer, panoorin mo tong aking tutorial para malaman mo. Nagagawa na tayo ng isang version ko ng Milo float. Ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Para kung gusto nyo mag-business at kung gusto nyo personal na gawin ito, meron kayong idea kung paano gumawa kahit walang ice cream. So, meron ako dito 16 ounce na baso. Tapos, kailangan natin ng malalim na takip kasi maglalagay tayo ng icing. So, ang first natin nito, so itabi natin to, gagawa muna tayo ng Milo float, magtitimpla tayo ng Milo. So, meron tayo ditong Milo na 1 sachet, so bubuhos natin dito. So, open, buhos. So, simutin natin kasi sayang, dagdag panlasa din yan. So, ito na yung Milo powder. Tapos niyan, mag-add naman tayo ng water. So, kalahating water lang ilalagay natin. So, mga ganyan lang karami na tubig. Yan, ganyan lang karami ng tubig. Sabay, hahaluin natin hanggang sa matunaw yung Milo powder. Ayan. After nyan, maglalagay tayo ng sugar syrup, 1 pump. So, yan. So, yung sugar syrup na ginagamit ko is yung ganito. So, yan. Ganyan lang siya. So, 1 pump lang yan. So, haluin ulit natin. Haluin natin. Tapos, after nyan, maglalagay na tayo ng yellow tsaka ng chocolate. Pagkatapos naman yan, meron tayong chocolate syrup. So, yung chocolate syrup muna, ang unang gagawin natin is papalupot muna natin dito sa gilid. Para maganda yung texture niya pag bumaba siya. Pwede naman, ang gawin nyo, pwede naman, pag puno na siya, saka nyo lagay para, rin siya. So, ito yung ibig sabihin ko, yung maganda yung texture niya pababa, para pag tinimplahan natin siya, is malinamnam, tsaka masarap talaga yung tingin talaga ng customer. So, maglalagay na tayo ng ice cubes or yellow. So, wala kayong yellow, kung halimbawa ang yellow nyo ay buo, pwede nyo durugin yung para lang magkasya dito sa baso. So, maglalagay na tayo ng yellow. Add na tayo ng ice cubes. Dahan-dahan lang. So, ayan na yung ice cube. So, ito na. Ilalagay natin siya sa ibabaw. So, kailangan gumamit kayo ng ganito para maganda yung pagkaano ng icing. So, after nyan, so, maglalagay ulit tayo ng chocolate sa ibabaw. Yung syrup natin. So, iano natin dito para maganda yung texture. Ayan. So, ganyan lang kadali. Meron ka ng Milo float kahit walang ice cream. So, tingnan nyo kung anong itsura niya. So, ganyan yung forma niya. Icing sa ibabaw. Tapos, magtatap ka lang ng chocolate sa ibabaw. O, diba, nakakatakam ng tignan. Daming chocolate niyan. So, ganyan siya. Milo float. Lagyan na tayo ng takip na malalim kasi may icing siya. Yung ganito lang. Ito naman kasi dalawang klase yung malalim na takip. So, ito kasing ginamit ko na malalim na takip. So, masyadong maumbok siya. Meron pang isa na medyo mababa lang yung pagkaumbok niya. So, lalagay natin sa ibabaw. So, ganyan. Meron ka ng Milo float kahit wala kang ice cream. So, masarap ang pagkakatimpla nito. So, kung gusto mo malaman kung gaano kasarap to, try mo to para malaman mo yung lasa niya. At kung pwede ka magnegosyo, pwede mong simulan kahit wala kang ice cream na ilalagay. Pwede icing lang. Ayan. So, tapos na ang atin Milo float kahit walang ice cream. So, bukas abangan nyo yung gagawa tayo ng Coke float. So, ayan. Thank you. Bye!